ba? So ano ang nagbigay ng pangil sa mga kabataan? Nagpahaba ng sungay ng mga kabataan. Yung juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, yun talaga ang problema. Kasi kapag ikaw 15 years old pababa ka at nakagawa ka ng krimen, hindi ka na pwedeng makulong. Ang may criminal liability lang is yung, I think, 16, 17, ganun. But 15 and pababa, wala na. So kung ikaw, nakapatay ka, 15 years old ka, 1 minuto lang, labas ka na. Kasi batas yun eh. But in all fairness, kay Kiko Pangilinan, ginawa yung batas na yan para hindi, kasi noon, pag hinuhuli ang bata, isinasama siya sa kulungan ng mga matatanda. So mas lumalala yung sitwasyon ng bata. Kahit kriminal yan, may karapatan pa rin naman yan. So dapat talaga, meron tayong juvenile prison dito sa Pilipinas. Yun talaga ang yun talaga ang layunin ng batas na yan. Ang problema, gumawa si Kiko Pangilinan ng batas, pero hindi siya gumawa ng mga supporting na law doon sa kanyang juvenile justice law. Kasi lang naman ang reason niya eh. Pag nakapatay ang bata, titingnan mo na lang kung may malis ba yon o wala. Tapos kung may malis, makukulong siya. Ang problema natin nun, wala tayong kulungan para sa mga bata. So nakukulong yung bata doon sa kulungan na matatanda. Naintindihan natin yon, hindi talaga dapat yon. Dapat ang bata may sariling kulungan. Kung nakagawa siya ng heinous crime, dapat may sariling kulungan. Tapos kapag siya ay matanda na, nasa tamang edad na, saka siya lilitisin doon sa krimen na ginawa niya. Dapat ganun kasi sa Amerika, ganyan eh. Merong mga bata na nakakagawa ng krimen sa Amerika, kinukulong sila. Kinukulong sila as minors, tapos kapag nasa tamang edad na sila, lilitisin sila as an adult. And then, kung ano yung resulta, ikukulong sila as an adult. Ganun. So, yun ang problema sa Pilipinas. Merong juvenile justice law na ginawa si Pangilinan na hindi dapat ikinukulong yung mga bata sa regular na kulungan. Kapag ka 15 years old pababa, okay man yun, maganda yun. Kaya lang ang problema, hindi na siya gumawa ng follow-up ng mga batas or supporting ng mga batas na yung dapat magkaroon tayo ng malaking pera para gumawa tayo ng isang kulungan para bilibid ng mga bata na nakakagawa ng mga heinous crimes, hindi ba? At pag doon sila ikinulong para ma-reform sila and then lilitisin sila bilang mga adults when they reach the age, lalong-lalo na kung ang crime na ginawa mo is sobrang heinous, like multiple murder, multiple rape, hindi ba? So ang problema ngayon, take advantage ito ng mga sindikato. Yung mga nagdi-deliver ng drugs ngayon, puros 15 pababa. Bibigyan ko ng drugs, tapos i-deliver ko dun sa buyer ko. Pag nahuli ng pulis yun, labas ka agad yun. So anong gagawin ng bata na yun? Di magdi-deal ulit siya ng drugs bukas kasi hindi siya pwedeng makulong eh. Hindi ba? So yun ang naging problema nung batas na yan ni Kiko Pangilinan. Maganda naman yung layunin ng batas, kaya lang ang problema na hinto na doon sa juvenile justice na 15 years old pababa, hindi na pwedeng ikulong. Doon na hinto, hindi sila gumawa ng panibagong mga batas o kung ano man ang pwedeng itawag doon para gumawa sila ng susuporta dito sa batas na ginawa nila. Yun ang problema. And minsan, yung batas na ginawa, kapag hindi mo nilatagan ng mga iba pang mga, hindi mo nilagyan ng mga sanga-sanga ng mga batas yan na puprotekta doon sa batas na yun, namamanipulate yun, nahahanapan ng butas. And yun na nga, ang isang 15-year-old ngayon pababa kapag nakapatay, sinunog niya halimbawa yung bahay ng kapitbahay dahil sa inis niya, binuhusan niya ng gasolina, tapos sinunog niya, namatay doon 10. Ano mangyayari doon sa 14-year-old na gumawa nun? Makakalaya kagad siya dahil dito sa batas na ito. So sino ang may kasalanan? Hindi ba? Ang may kasalanan si Duterte? Hindi si Duterte ang may kasalanan. Ang may kasalanan yung pagiging palamuran nila. Ang may kasalanan yung bali-balitang extrajudicial killings nila, yung pagiging siga nila, yung bang problema. Hindi. Ang problema yung batas, at ang problema is yung gumawa ng batas na hindi na siya gumawa ng mga batas na susuporta doon sa batas na ginawa niya. Hindi ba? So maling-mali iyon. Yun ang problema natin at yun ang problema ngayon dito. And kung hindi natin babaguhin niya, meron panukala si Robin Padilla na ibaba pa yung criminal liability ng mga ng juvenile offenders. Hindi ba? Crime offenders. Gusto niyang ibaba kasi nga pabata na rin ng pabata yung mga kriminal. Nakikita nyo naman yung mga bata aakyat ng mga jeep, mga hahablot,
manununtok sa jeep. Tapos kita nyo, meron yung isang video kong pinlay na grupo ng kabataan, mga 10 mga bata, hinaharas nila yung mga nasa jeep. O, di ba, wala magawa yung mga jeep. Kasi yung bata, pag pinatulan mo, sinampal mo, binatukan mo, ikaw pa yung may kaso kahit may ginagawa sa yung masama. Ay, di ba? Yun ang problema natin eh. O yung batas na, ikaw na yung, halimbawa, nagdadrive ka na ganyan, biglang bumagsak yung tao sa sasakyan mo, galing sa taas, nagpakamatay siya, bumagsak sa sasakyan mo, mantakin mo ang makukulong yung driver ng sasakyan na wala naman siyang intensyon na mapatay yun. Nandoon lang siya sa maling pagkakataon, maling oras, kaya sa kanya, sa harapan niya bumagsak yung tao na yun at nasagasaan niya o namatay sa ibabaw ng sasakyan niya yung tao na yun. Mantakin mo makukulong yung driver, wala naman siyang kamalay-malay. Diba? Yan yung mga problema sa batas natin na kailangan nating ayusin, kailangan nating gawing pulido kasi na ano yan eh, na tawag dito, na-exploit, nahanapan ng butas. Ganun din sa corruption. O, yung mga congressman, senador na gumagawa ng mga batas para labanan ng korupsyon, sila din yung mga kurakot. So, anong gagawin nila? Lalagyan nila ng butas yung mga batas na ginagawa nila for them to exploit, for them to take advantage of para wala silang liability. Di ba? So, yun ang problema natin. Hindi problema yung kung si Duterte, ganito, ganyan. Ang problema ngayon, mataas ang crime rate. Although sinasabi ng pulis na bumaba ang crime rate, pero hindi ako naniniwala doon. Napakataas ng crime rate ngayon dahil walang initiative ang gobyerno para pababain. Paano bababa ang crime rate kung walang police visibility? Paano bababa ang crime rate kung yung mga pulis, NBI, yung mga kung sino-sinong ahensya ng gobyerno, tinatarget lang yung mga kalaban sa politika ng administrasyon na ito. O paano magkakaroon ng peace of mind yung mga Pilipino, hindi ba? May problema ang bayang Pilipinas sa krimen dahil kriminal yung mga nasa gobyerno. May problema ang bayang Pilipinas sa pagnanakaw kasi nga magnanakaw yung nasa gobyerno. Plain and simple. Nagre-reflect ang bayan mo sa kung anong ugali mo. Kung maayos ka, kung matapang ka, at ayaw mo sa gulo, magiging malinis yung bayan mo. Kung ikaw naman ay kawatan, ikaw naman ay magnanakaw, ikaw naman ay adik, lahat ng nasasakupan mo, magiging adik, magiging magnanakaw, magiging mga magiging mga kriminal yan. Dahil kriminal yung namumuno eh. Yun lang yun eh. Minsan, di ba, sa bahay natin, ganyan eh. Kung ano yung nakikita mo sa mga magulang mo, yun yung alam mong tama. Paglabas mo, yun yung ginagawa mo. Ganon din dito. Kung ako taga-gobyerno, nakikita ko, magnanakaw yung nasa palasyo, anong gagawin ko? Kung sila pwede magnakaw, pwede rin ako magnakaw. Di ba? Kung ito, ayaw magpa-drug test, kahit na sinasabing ng kapatid na adik, so, bakit hindi siya nagpapa-drug test, di ba? So parang okay lang na ang leader ng bayan adik. Kung okay ang leader ng bayan ng adik, edi okay lang din ako na maging adik, di ba? So ganun yung nangyayari. So kung i-apply natin yung sinasabi ninyo na kasi yung mga Duterte maraming followers and palamura sila. Kaya yung mga tao sa Pilipinas naging palamura. O ganun din. Si Bongbong maraming followers, 31 million nga eh. Yung bumoto sa kanya eh. O paano yun? Magnanakaw siya, di umano. Adik siya, di umano. Tapos wala siyang kwenta, di umano. At wala rin siyang tamad siya, di umano. O anong mangyayari sa mga nasa ibaba niya? Anong mangyayari sa bayan niya? O, di ba? Ikaw ang dapat ehemplo. Ikaw ang dapat maging role model. Kung yung role model mo ganun. Kung yung role model mo adik, lasenggo, mamamatay tao, o anong values ang inililipat niya sa'yo? O kung i-apply natin yung logic nila na yung mga tao naging violente, naging crass dahil kay Pangulong Duterte, dahil gano'n siya magsalita eh. Dahil siga siya eh. Kaya mga tao naging siga. Hindi rin siya presidente eh. Nakakulong na ngayon tao eh. Iba na presidente ngayon eh. Si Duterte pa rin na may kasalanan. Di ba? So yan yung mga kinakaharap natin ngayon. O dyan ngayon sa Leyte, nagkaroon ng problema. Noong nakaraan naman sa Ateneo, di ba? Yung hinizing na bata na namatay. Nailibing na lang yung bata. Hindi man nag-apologize yung eskwelahan. Di ba? So, yan ang problema sa mga elitista eh. And kapag nag-boto tayo sa gobyerno ng mga elitista, nagboto tayo ng mga matataas ang naabot sa buhay, like mga mayayaman, di ba? Out of touch sila. Hindi nila alam kung ano nararamdaman ng mga Pilipino kasi hindi nila naranasan yung mga naranasan natin eh. Ang makakasolve lang ng problema natin, mga bossing, ng mga masang Pilipino is yung galing din sa masa. Kasi kung itong galing sa masa na ito, nakaraos siya, nakaakyat siya dun sa kanyang posisyon,
Ibig sabihin, meron siyang formula, alam niya kung ano yung formula para matakasan itong problema general na problema ng mga masa. So kung alam niya kung paano takasan yun, natakasan niya sa sarili niya, alam niya kung paano i-atakihin yung bawat problema na yan. Di ba? So dapat, pag nag-elect tayo sa susunod, yung ang priority masa. Yung at least galing sa masa. Yung at least nakikita natin na talagang may pagmamahal sa bayan. Di ba? O yun lang. For now, yun lang muna ang mga napag-usapan natin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Pasensya na kayo, hindi tayo active na nakakapag-vlog. Pero gagawa ako ng mga ganitong content para at least kahit paano yung mga issues na mga nakikita natin sa social media, ma-address natin, di ba? Pero yun nga, yung pagpunta namin dito sa China ay, sa Banateros to. Ano naman kami, matagal namin pinagplanuhan ito. And, kumbaga, deserve naman natin to. Yung mga sinasabi nila na we are being funded by China, no? Actually, pati mga pamasahe namin dito, ginagastos namin, pagkain namin, ginagastos namin, hotels, ginagastos namin. So, this is not funded by China. Makikita niyo na wala naman kami mga ini-interview ng mga Chinese officials. And kita niyo naman yung mga vlog namin, normal lang. Kung saan lang kami magpunta, doon lang kami magvo-vlog. Yung experience namin, yun lang yung i-share namin sa inyo. Hindi naman kami pumupunta sa napakaraming lugar at napakaraming mga content namin sa bawat lugar. Kasi siguro kung funded na kami ng China, siguro ganun ang klaseng mga vlog namin. Di sana mas organized na yung vlog namin. Okay, dito tayo pumunta sa isang lugar na to. Tapos sana meron na kaming script, meron na kaming wala. As in, point and shoot lang kami. Nandito kami sa ganyan, kasi mga vlogger kami. So lahat talaga ng experience namin, as much as possible, ina-upload namin sa YouTube para makita ng mga followers namin kung ano na yung pinagkakaabalahan namin. Di ba? We are social media personalities. But again, wala kami rito kung wala sa inyo. Maraming salamat. Subscribe kayo, like and share. And mahal natin ang bayang Pilipinas. Galit ba tayo sa China? Hindi. Sa pagkakaalam ko, my personal capacity, malaki sanang may tutulong ng China sa atin. Kung siguro magiging mabay tayo sa China, kung ano meron dito sa China, kung willing naman silang dalhin sa atin sa Pilipinas, why not? Di ba? Ang ganda sana nun. Hindi lang sana Banateros at yung ibang mga nakakaluwag-luwag sa buhay ang nakaka-experience na itong mga magagandang bagay na ito. Sana lahat ng mga Pilipino. Kung ano sana yung meron dito, meron din sa Pilipinas. Meron sana tayong bullet train, di ba? Para hindi na tayo tagal-tagal natin sa bus, di ba? Hindi na tayo airplano, at least meron ng ibang mode of transportation. And yung pagiging malinis, maliwalas, lahat, sana lahat, yung peace and order, sana lahat. Dito kasi peaceful and nag-o-obey yung mga tao. So ayun, hanggang dito na lang muna. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.